Kakalimot, may isang dapat tayong abangan bukas kasi gugulong ho yung impeachment process na. May impeachment hearing ang House Committee on Justice dito ho sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. So inaabangan ho ito ng marami dahil ang isa din dyan ang Supreme Court kung saan tumakbo ho sila. Mukhang hindi ho nagpalabas na kanilang hinihinging temporary restraining order ang kampo ho ni VP Sara. Si Representative Antonio Tino ng Alliance of Concerned Teachers ay atin hong kakausapin muna ngayong umaga. Kong, magandang umaga po sa inyo. Live tayo sa DCXL. Hi, good morning Ricky. Good morning sa ating mga tagapakinig. Opo. Kong, anong inaasahan natin bukas dito sa paggulong ng hearing? So ito'y hearing, hindi ito trial pa dahil Senado ang magta-trial. Ito'y bahagi ng pagdinig po ng House Committee on Justice. What are we expecting tomorrow, Kong? Bukas ay expected na mag-present bilang resource person si Madriaga, Ramil Madriaga, dahil kasama yung affidavit niya sa mga binanggit na at articles of impeachment, no, kaugnay sa paggamit ng confidential funds among others. Opo. So isang magiging importanteng bahagi siguro ito yung mga tanong related sa kanyang affidavit. Bukas nandun din ang expected din of course yung COA para siguro magpatotoo dun sa mga dokumentong hiningi at isinumite sa komite both para bukas at saka sa nakaraan o mga nakaraang hearing in the previous Congress. Again, mainly kaugnay ito sa paggamit ng confidential funds. Both ng Office of the Vice President at yung sa DepEd. Opo. Tapos expected din among others, si Attorney Michael Poa na in his capacity as a former spokesperson and Chief of Staff, Undersecretary and Chief of Staff ni dating Vice President nung siya ay umupo bilang Deputy Secretary. Opo. Again, related sa confidential funds ito. Opo. Kung ang huling tinututulan dito, hindi naman siguro tinututulan, pero parang merong comments sila, itong si Ramil Madriaga na weakest link daw, sabi ng kampo niya, ng Vice President. Dito sa hearing, what anong gusto natin ma-achieve dito, no? If I understand it correctly, ito'y pagdetermina ng sufficiency in grounds, Kong, no? What do we hope to achieve dito sa hearing bukas? Sinight yung kanyang affidavit na umano ay maaring magbigay liwanag dun sa ano nangyari sa 125 million na nagastos in 11 days. Ang sinabi mismo ng Vice Presidente in the previous Congress nung iniimbestigahan yung confidential funds ay binigay daw niya kay Colonel La Chica yung confidential funds. Ngayon, sinasabi nitong si Madriaga na meron siyang information kaugnay nito. Opo. So, malamang may kinalaman doon yung magiging line of questioning. At actually, kung sinasabi ng kampo ng Vice Presidente na weakest link itong si Madriaga, di bukas dapat yung pagkakataon para umattend siya o ang kanyang mga kinatawan para makapag-question din kay Madriaga. Precisely yun ang purpose ng hearing. No, marinig ang dalawang panig. Opo. Pero kung ang decision niya ay i-boycott o hindi umattend, choice niya. Opo. Yung sufficiency in ground, can you explain that a bit lang, Kong? Kasi mahaba ba ito? I mean, mag-expect ba tayo ng several hearings pa after this? Hindi naman necessarily magiging mahaba, no? Basta kailangan lang makover yung iba't ibang grounds, no? So far,
yung nakaline na bukas mainly may kinalaman sa confidential funds Oo. saka possibly doon sa SALN. Pero may mga iba pa, di ba? Yung death threat and so on. So, ang purpose talaga ng hearing ay ma-determine kung may probable cause. Mhm. No? Parang sa kung sa criminal proceeding, palaging sinasabi na parang ito yung stage na nasa prosecutor, Oo. no, ang isang complaint, no, at may bahagi doon na maaaring magpatawag ang prosecutor ng mga dokumento at witnesses ng dalawang panig para ma-clarify pa yung complaint at in the end i-decide hindi kung inosente o guilty ang kinasuhan, kung hindi para i-determine kung dapat bang magtuloy sa korte o bilang kaso sa korte ang complaint. Yeah. So ganun po ang Oo. maaaring ihalintulad sa ganon ang proseso bukas. Right. I-determine lang kung may sapat na batayan para magtuloy sa trial. Mm-mm. At sa dami ng mga inaakusa, you believe na hindi naman masyado magtatagal ito? Oo. I don't think na magtatagal. Ang mas actually kung hindi nangyari yung intervention ng Supreme Court in the previous Oo. Congress, Totoo. ay dapat nasa trial stage Yes. na tayo sa Senado. Yes. So I think kahit ang House ay ganun din naman ang gusto mangyari, no? Na as soon as possible ay marating natin yung stage na yun. Oo. At kayo ba naniniwala pa na posibleng dumalunga ang Vice President dito sa process na ito, sa hearing? Well, lahat ng indikasyon, kahit yung mga public statements ng mga lawyers niya ay nagpapakita na hindi a-attend. Kahit nga yung mga lawyers ng Vice Presidente ay possibly hindi a-attend. Tumakbo na sila sa Supreme Court para ipatigil ang hearing bukas. So malamang na hindi, no? Gayunpaman, nilinaw naman ng komite na at any time ay maaari silang dumalo para bilang bahagi ng due process. Okay, sige. So bukas, abangan ho natin yan. Tayo magkwentuhan ulit sa mga susunod na araw, Kong. Salamat po, Kong, ha? Thank you, mabuhay ka. Maraming salamat. Morning. Representative Antonio Tino ng Alliance of Concerned Teachers.